Unang-una, hindi pa po tapos yung Article 4, although patapos na. Kasi nga, yung last witness na lang ang ipipresent bukas. Ang mensahe po namin sa publiko is that tingnan yung Article 4 na hindi lang ito, yung tungkol sa grave threats, it doesn't matter actually kung ito ay isang criminal offense. Kasi hindi naman ito a criminal court. Hindi naman ito regular judicial proceedings in criminal cases, kundi this is an impeachment court at ang tinitingnan dito is the fitness, the fundamental fitness of the respondent to continue holding such a high office, which is the Vice President. Tama ba yung ganyang asal? Tama ba na basta-basta na lang siyang bibigay ng ganoong threats, irrespective of whether or not it's a criminal case? It's a criminal offense. So hindi na nga dapat dito kailangan kung yung pagtutukoy o pag-identify nung assassin o yung kinausap ni VP Sara na papatay sa Pangulo, sa First Lady at sa former Speaker of the House. Pero, syempre, ang kalahatan ng mga naging resulta ng investigasyon, yung investigasyon una ng Cybercrime Division, yung HINED, yung ang head doon is si Attorney Jeremy Lotoc at member si Senior Agent John Mark Calilong at yung follow-up investigation. Kaya yan nga po yung magiging laman nung testimonya bukas ni Director Matibag, yung naging resulta, paano ginawa, bakit ginawa, ano yung mga proseso, ano yung mga leads na tiningnan nila, ano yung mga factors, ano yung mga consideration na tiningnan din nila doon sa kanilang pag-conduct ng follow-up investigation.